Good morning, everyone. Good morning, guys. Magkape. Mag-prepare tayo ng kape natin. Mag-almusal tayo ngayon. Suot muna nito kasi sobrang lamig. Sobrang lamig dito sa kwarto ko dahil aircon. Ano oras na? 8. Mag-8 o'clock na. Lamig masyado dito. Hindi na-adjust yung aircon kagabi bago ako natulog. Timpla muna tayo ng ng coffee. Kakape tayo. Gamot sa lamig. Tapos natin kape, magluto tayo ng gulay mamaya, samahan niyo ko. Magbunggo tayo mamaya. Ito kape natin, guys, oh. Puno yung baso. Tapos may tinapay tayo dito. May tinapay tayo dito na enchimada. Enchimada siya pero pahaba. Ayan. Binili ko kapon sa Kuwait City. Baba na camera natin. Ngayong week wala tayo part-time ngayong week. Kaya dito tayo sa bahay. Mag-asikaso ng bahay. Katabi, guys. Naglinis ako ng kwarto ng 2 borders ko. Makikita niyo yan sa video. Kasi wala silang isa umuwi sa Syria, yung napakatagal na dito. Tapos yung isa naman biglaan naman kapon umuwi sa Lebanon kasi sabi may problema daw doon. Ang problema lang kasi, yung nakwento ko na kagabi, ang problema lang kasi hindi siya nagpaalam ng maayos. Nagbayad siya pero kalahati. Puro may problema yung mga borders ko dito. Pasalamat nga sana ako sa ibang video ko, sinasabi ko na puro lalaki mga borders ko dito. Kaso lang ito naman,
nagpaalam sila. Hindi kasi nila naintindihan eh. Mangungupahan ba? Kinukuhaan ko sila ng advance. Mangungupahan sila. Pero pag late sila nagpapaalam, siyempre ano tawag yun? Magpo-post pa ako doon ng room for rent. Kailangan mag-ano sila, bago sila katapusan ng buwan, magpaalam na sila. Kung gusto nila umalis sa sunod na buwan. Kasi kailangan babayaran nila ngayong buwan, di ba? Tapos sunod na buwan, pwede na sila umalis. Kailangan 1 month before, magpaalam na sila. Para magamit nila yung advance nila. Ganyan yung patakaran dito sa Kuwait. Hindi na kusa ka lang alis. Magdudubli ka bayad. Pero ito nga, bigla siyang umalis kasi alam niya eh. Alam niya na na magbabayad siya, pababayarin siya. Nag-iwan siya ng pera, kalahati lang. Ngayon, sino magbayad niyan? Kasi yung isa, nagamit niya na yung niya, yung matagal na dito, nagamit niya na yung advance niya. Sa ngayong buwan, walang sino magka-covered kami. Kasi ginamit niya na yung advance niya noon. Tapos nadagdagan pa ng isa na umalis, biglang umalis. Biglang umalis na nagbigay ng kalahati lang. Sunod-sunod problema ko, nagpahinga lang kung 2 buwan, ayan na naman. Yung Indian na babae noon, nung nakaraang mga buwan, 2 months before, yun, tumakas din. Kami din nag-covered. Kami din ng inuupahan niya. Yung room kami rin nagbayad. Ginamit niya rin ang kwarto more than 1 month. Dapat doble yun babayaran niya. Hindi nahuli siya ng pulis. Sobra niya kasi nungalingan, nahuli siya ng pulis. Sinira pa niya yung Kaya pala parang ninervyos siya kumilo sa sala namin. Napakalayo ng divider ko sa pang-display ko ng mga ng mga gamit. Nasira pa niya yung clock, yung yung relo na may mga decoration sa tagiliran na may ilaw. Regalo yun ng kasal namin ni Mister. Nasira pa ng India. Sabi niya, makumuskila daw. Walang problema daw kasi babayaran niya. Hindi ako ng babayaran, palitan niya lang na ganon. Ay wala. Kaya pala nung gabi na yun, pagkatapos ng ligpit na mga gamit niya, sabi niya pa-cargo niya. Wala na pala susi yung kwarto niya. Ay wala na pala gamit yung kwarto niya. Pinalitan pa niya susi para hindi ka mabuksan. Binuksan ko after 2 days. Kasi parang may doubt sa kuba. Kaya wala na pala. Grabe, no? Pero okay lang yan. Okay lang yan sa ginawa. Hindi naman natutulog yung Panginoon. Yan palagi sinasabi ko. Kung anong ginawa mo, babalik sa'yo. Hindi nabutan ng ilang araw. Nahuli siya ng pulis. Hindi ko naman nakalain na nahuli siya ng pulis. Kasi message ko siya ng message. Tapos ng message, hindi siya nag-reply sa akin dahil alam niya ugali ko. Kapag ako magalit, kay Nasser siya nag-message sa Egypt na nakabakasyon yung isa. Doon siya na-message. Pinorward niya doon yung picture na nasa police station siya. Maawa ka man sa kanya eh. Kaso lang wala eh. Kami ang laki ng binayaran namin. Biro mo 55 KD, magkano yun? Ang laki kaya. Grabe. Halos 8,000.
Guys, nandito tayo ngayon sa kusina. Magluluto tayo ng munggo. Lagyan natin ng ampalaya, tawag to alubati, at saka talong. Lagyan natin ng konting hipon lang. Kasi namimiss ko na yung gulay. Baka maglaya na naman ba? Hindi makinabangan lang. Lulutuin na lang natin ngayon para bukas. May pasok tayo bukas. Naka-ready na pag-uwi natin. May gulay tayo. Naglaga muna ako ng munggo. Akala ko may munggo dito tira. Wala na pala. Kaya nag-order ako sa tindahan sa baba. Tapos magprito tayo mamaya ng isda. Ito na tayo. Dalhin ko kayo dito, guys. Unahin muna natin yung mga ampalaya gagawin. Mamaya na tayo mag-siwa ng mga kamatis. Kamatis ko nga maliit lang. Kulang ko may sibuyas. May sibuyas pa ko dito. Wala ako sibuyas. Oh my goodness, wala na ako sibuyas. Ginamit na naman ng borders ko yung mga sibuyas ko dito. Ay, ano ba to? Hindi man lang marunong bumili ng sarili niya. Yung mga gamit ko dito, ginagamit niya. Nakakainis na ba ito? Itong ayaw ko sa lahat. Totoo lang. Wala na ko sibuyas, wala na bawang. Ginagamit niya. Instead na hindi na ako bibili, hindi na ako mag-order. Dito palagi kong dugo ko sa mag-orders ko na to eh. Instead na gagamit na lang ka, buksan yung cabinet dahil nandoon wala sibuyas, wala bawang. Wala na talaga wala. Yung sibuyas ko dito, ay nakakainis. Kumukulo na naman dugo ko sa ganitong sitwasyon eh. Totoo lang. Hindi ko man sana gagawin ito na i-lock. Lagyan ko ng lock yung mga cabinet ko dito sa kusina kasi hindi ko naman talaga ito gawain na magdamot. Pero wala eh. Gagamitin mo, gamit mo, umaasa ka na mayroon. Totoo lang, inis na naman ako ngayon. Umaasa ako na mayroon pa mga sibuyas ko dito. Wala na, kasi ilang araw hindi ako nagluto. Wala. Kailangan mag-order ka lang naman, sibuyas ka, bawang lang. Hindi makasya. Oh my God. Wala, no choice tayo nito. Tamad na ako doon kasi nag-deliver na lang tubig yung eh. Kailanganin man sibuyas, kabawang na pa-deliver mo. Wala, ito na lang. Lagyan ko na lang kamatis sa kabawang kunti. Ay naku, sa mga borders ko ito, iwan ko lang. Itong napaka-dugyot na isa kong borders dito na Siya lang naman, tingnan mo. Ayan, tingnan nyo guys. Sa kanya to. Sa kanya to, hindi man lang mahugasan. Lakanin man ako maghugas nito. Tingnan nyo. Nakatambak dito sa kusina. Ito pa. Nagluto siya siguro kagabi. Nilagay niya lang dito. Tingnan nyo.
nakakainis. Sa totoo lang guys. Sa totoo lang, nainis talaga ako. Pero, wala pa kasi dahil nagkasunod-sunod ang problema ko dito sa mga borders ko. Pag ma-full na to, paalisin ko na yung na yan, yung mataba. Kasi sakit ng ulo. Totoo lang, malasakit ang ulo ko. Yung banyo nila, parang ang gusto nila, ako pa yata maglinis. May sarili silang banyo. Umihi sila dyan lang sa sahig, lalaki pa naman. Tapos yung washing machine, sira. Ewan ko sa kanila, uy. Hindi ko yan ipagawa hanggat di dumating yung mister ko. Instead na aywan ko sa kanila, uy. Imbis na wala kang batang maliit na dito, mangunsumer ka lang sa kanila. Kuha muna ako ay, ito pala. Ganda ng ng palaya. Tama. Sira ng mood natin sa paggagawa ng borders ko. Kagabi pa galing ako simbahan. Instead na maganda yung pakiramdam natin, hindi. Dahil bad news yung umuwi na isang borders ko pa na hindi nagpaalam. Nag-iwan ng pangbayad niya. Kalahati pa. Ngayon, hindi pa binigay ng iniwanan niya na yung kung saan niya iniwan yung pera sa isang borders ko. Hanggang ngayon, hindi pa binigay. Kinastos na naman yun. Ay. Ito lang. Walang saan ka ba kita na maggisa ka? Walang sibuyas. Wala nga din, mag-order ka sa baba. Order ka sa baba, yun lang hindi naman sila mag-deliver. Yun lang ang sibuyas. Huwain natin to guys, yung mga palaya maliliit. Lagay natin sa munggo. Babalikan ko kayo guys. Tapusin ko muna to. Ito guys, yung talong hiwain natin, yung talong maliliit. Parang na ba? Matanda na yung niya, balat. Matanda na yung balat. Masarap to kasi may talong, tapos lagyan natin ng konting hipon. Babad natin muna sa tubig para hindi siya mangitim. Yun. Babad natin siya sa tubig maya. Pasalamat ako ng borders ko, puro lalaki, kahit ako na lang sana maglinis. Pero ito naman, sitwasyon ko ng consumer. Babad ko muna ito sa tubig yung Tapos ito na naman, natin. Himay-himayin natin. Tingnan muna natin guys yung Ito na. Dagdagan natin tubig.
parang kulang yung tubig niya ba? Dagdagan natin tubig, guys. Tapos ito, ano ba to? Ito himay-himayin po natin. Itong ano, alugbati. Paborito ko talaga ito alugbati kahit sa ano lang, sa may, ang tawag to, lapad do. Tanda na to. Kahit sa may mugo ba, no? Sarap. Ilang piraso lang to, mahal kaya. Hindi ko alam, galing pa to sa Pinas o sa India. Lapad ng ano niya, kaso lang, ito lang. Kukunti lang siya. Paggabi pa ako na-stress, basta totoo lang. Ang lapad ng ano niya, oh. Kaso lang kukunti lang naman. Kunti lang ang kinuha ko dahil akala ko maganda yung mga dahon. Mga lumang dahon kasi, oh. Dinadagdag nila. Ganyan sila dito sa Kuwait. Nadagdag nila mga lumang dahon para kunwari malaki ba. Wala na. Yun lang. Ilang piraso lang yung dahon niya. Pero may get na to 50. May get na 50 pesos, yan lang. Mag-prepare tayo guys ng ano, dalhin ko kayo sa dito sa ano. Magugas tayo ng, sorry. Magugas tayo ng, ang tawag to, ng isda. Yan. Samahan niyo ako. Ugas tayo isda, ugas tayo ng alugbati. Ayan. Tapos yung isda. Dahil ano ko ba, iprito ko tong isda guys. Yan, tingnan nyo. Kutsilyo. Prito ko siya. Para may pinirito tayo hanggang bukas. Yan. Para ma-absorb niya yung ano, yung asin sa loob. Sarap to yung isda na to pa isabawan ba, no? Lagyan lang kamatis, sibuyas. Pag fresh na fresh. Kasi sa Pinas, itong nakukuha sa ano, di ba? Yung nahuli sa mga, ano tawag ito, mamingwet ka ba, no? Sa laot. Kalimutan ko ng pangalan ng isda na to. Bulinaw? Hindi naman to bulinaw. Ganyan dito sila maglinis, oh. Natanggalan nila ng, ayan. Ganyan, oh. Ganyan sila dito maglinis. Pag halimbawa, bumili ka isda, tapos palinisan mo, ganyan. Tapos ito namang hipon. Ano natin to, balatan. Balatan natin yung hipon. Tapos i-separate natin yung ano,
Yung ulo niya ba? Ay ano natin yung ano ng ulo niya. Doon natin ilagay yung ibig ko sabihin yung ulo niya ano natin ilaga kunti at saka yun ay sabaw natin mamaya. Saglit lang ah. Ito na guys, so babalatan natin ng hipon. Ito lang kalabasan nyo. Yan. Babalatan natin siya para hindi na ma-hassle ba. Pag kumain ka, hindi ka na babalat-balat pa. Hindi katulad sa ginawa ko nakarang araw. Hindi ko siya binalatan. Inano ko lang siya sa miswa. Inugasan ko lang siya ng maayos. Kaya ang lumabas, tuwing subo mo, babalat ka. Wrong way na paggagawa ko ba? Maling paraan. Tingnan mo. Ayan, yung ano niya, ayan, yan. Kita niyo ba? Yun, yung tae ng ano, ng hipon. Ganyan siya, oh. Ayan, oh. Yung gagawin nyo ganyan. Kung may stick kayo na, parang ano ba, yung, ano tawag to? Inaano sa ngipin, tapos kain. Toothpick yan. Tusok mo siya dito sa puwet. Ganyan mo, para makuha mo yung, ayan, oh. Yun. Makuha mo yung dumi. Hindi ka na maghiwa-hiwa pa. Check ko muna yung ano, yung munggo, baka ito na. Dagdagan ko konting tubig yung munggo. Kasi medyo ano siya, natuyo pa. Kulang pa yung tubig niya para lumambot. Alanganin pa siya eh. Ay, nakalimutan pa. Okay lang. Dalawang paraan to. Kaso lang pangit ba? Pag nabalatan mo na siya, hindi mo agad-agad makuha. Mabuti pa may balat siya bago mo ano, tusukin ng ano, toothpick. Ayan, nakalimutan ko na naman. Yun. Yung lasa kasi ng ano, nahipon, di ba, sa ano, nasa, ay sorry, lasa ng hipon nasa, nasa balat, di ba? Yung sa ulo ba niyan, di ba? Nung nagtrabaho ako dati sa ano, sa Makati. Sa Pasong Tamo, Makati, trabaho ako doon. Yung ano naman yung mga lukunan dati, mga lukon ba? Nag-harvest kami sa Batangas, sa Pangasinan, sa May Mindoro, kasama ako. Dati. Nung doon pa ako nagtatrabaho sa Makati, ano, export ba? Export and import kami ng mga pamangkin ko. Maliliit pa yung mga anak ko dati. Panganay ko tsaka yung pangalawa ko, wala. Ay, sorry, nagputol. Wala pa yung bunso ko noon. Doon ako nagtatrabaho. Pero per ora pa dati, ano, magkano pang isang oras namin dati, ano lang, mura lang. Alam niyo kung magkano? 4 pesos and 50 centavos. Tagal na yun, super tagal na.
Wala pang bunso ko, hindi pa hindi pa nagawa. Hindi pa nagawa yung bunso ko. Palagi ko lang kalimutan eh. Yun. Tapos hugasan na natin siya. 15 pieces lang naman to. Para ano lang ba? Panglasa lang ng gulay, hindi ba? Panglasa lang ng gulay. Tapos, ito lagyan natin tubig at saka ilaga. Kunti lang. Para may sabaw lang siya. Ayun na guys, ano na, luto na yung munggo natin. Mag-start na tayo mag-isa. Doon tayo sa kabilang table, mag-isa na tayo guys. Guys, mag-start na tayo magluto ng ano, mag-isa tayo ng gulay natin. Sana hindi matumba yung camera natin. Start na tayo. Guys, ito na mag-start na tayo. Ano, mag-isa na tayo ng sibuyas sa pakatawang. Nakakita ako sa loob ng refrigerator ko na sibuyas. Malahati. Yan, nag-isa natin para ano, may lasa ba? Sa sunod, pag bumili ako ng ano, hindi tayo makita. Pag bumili tayo ng sibuyas tsaka bawang, lagayin lang natin sa loob ng ano, ng kwarto. Kasi dito sa labas wala may mga ano, hindi katagal dito sa labas guys. Kasi kinukuha ng mga borders ko. Hindi sila marunong bumili sa sarili nila ba. Bukas na lang na bukas ng mga kabinet ko. Ilang beses ko na yung napatunayan. Akala nila minsan, makaligtas sila, pero yung bakat ng kamay nila nandyan. Kung anong kinukuha nila, minsan may iwan, minsan may matabingi yung gamit. Halata mo talaga eh. Kasi ako pag ako nag-arrange ng ano ko, alam ko. Noon yung ano ko, yung powder ba na ano, yung tawag powder, yun yung nilalagay sa curry, ang tawag yun. Pagkuha niya siguro, bumakat yung kamay niya dyan, wala, halata ko talaga. Naiwan pa ng bakat. Kilala ko na kung sino ko. Kilala ko yung powder ko kung sino ako kumukuha. Pag tinanong mo, wala. Yung basahan sa ano ba, mag-dry ka ng hinugasan mo dito sa kusina. Minsan sinasapin niya sa kaldero niya. Nilalagay sa loob ng ano, ng kwarto niya. Tapos yung mga binili ko na para sasapin mismo ng ano, pag mainit pa, matawag yun, nawala na ko sarili niya. Wala, doon sa kanya lahat. Pati yung patungan ng mga kardero na mainit dito, wala. Ginagawa nila dito ng katulad nito. Katulad nito guys. Tingnan niyo. Katulad nito. Tingnan niyo, nangingitim na. Kasi ginagawa nila, nilalagay nila doon sa ano, sa kalan. Kita mo style ng mga ano, wala. Ma-stress ka lang. Totoo lang, ma-stress ka lang sa kanila. Kaya kung may gamit ka, itabi mo na lang. Huwag mo na pag-gamit sa kanila. Kasi nangupahan sila dito. Kwarto lang naman, hindi ba? Gusto nila mag-ano ng gamit nila, mag-provide sila sa sarili nila.
Kasi hindi naman to furnace, kwarto lang naman ang ano nila, inupahan. Refrigerator, hindi libre. Kaya nga bininta ko yung refrigerator ko na malaki, yung pinakamalaki na jumbo, bininta ko. Kasi nga, ayaw ko naman lagyan ng susi yung refrigerator ko. Minsan pag uwi ko galing sa trabaho, may mga gamit na sa loob, may mga pagkain na nila. Kaya sa akin, saan ko naman ilagay yung sa akin? Wala akong lalagyan na ako may-ari. Puro na lang gamit nila. Wala. Sobra kong kabaitan, wala itong ginanti sa akin. Kasi umalis yung iba, hindi nagpapaalam. Hindi mo alam kung sino ang paniwalaan mo, bas kanila kung honest ba sila. Pag in-interview mo, naganap sila ng kwarto. Pag in-interview mo, okay. Susunod sila. Pero mga ilang araw, wala na. Hindi ka na nila susundin. Kaya yan diferensya dito. Habang nagigisa tayo ng munggo, magpiprito tayo. Ayan o. Prito tayo guys para ano. Lagyan natin ng magic sarap. Kunti na magic sarap. Ito pa naman meron dito. Yan, may magic sarap pa. Lagyan natin magic sarap. Kunti. Tapos lagyan natin ng asin. Yan na natin timpla ba. Tapos lagyan natin ng black pepper. Yun. Saka lagay na natin yung sabaw ng ulo. Ng mga ulo ng hipon kanina. Yun ang pinakasabaw niya. Yun, yummy. Pagkulo guys, saka natin nilagay yung munggo. Ito na, i-ano natin. Ilagay na natin guys yung ano, yung prito natin. May pangalan dito is nasabi si Mr. pero hindi ko natandaan. Parang ano yung sabi niya? Parang pangalan ng Arabo. Parang pangalan ng Arabo. Ayun, nakumulo na guys yung munggo natin. Lagay na natin yung munggo. Kumulo na yung ano natin. Yung hipon. Ngayon, lagay na natin yung munggo guys. Ayan na. Buhos na natin yan. Yun. Yummy.
kumulo nito, ilagay na natin yung mga ano niya, mga gulay. Iurong natin para ano, isang lutuan na lang ba? Para magkasya siya. Para isang luto na lang. Ayan. Ayan, sa kumulo na yung munggo natin. Lagay na natin yung talong. Lagay na natin yung talong, guys. So, yung talong, oh. Pasensya, ano yun na ha. Kasi nakaugas naman ako eh. Naugasan ko kamay ko. Yan. Tapos, ipaw din natin itong ampalaya. Wow, sarap. Sarap. Try na natin ito, baka ano na. Ay, langanin pa. Ayan. Pwede na to guys. Balik na rin. Balik na rin natin. Baka rin di nasunog. Langanin pa yung dalawa. Tikman natin kung anong lasa. Tingnan natin yung niluto natin. Wow, sarap. Wala naman ito ibang kakain. Hindi ako lang. Wala kasing konti. Wow, sarap. Pwede natin lagay yung ampalaya. Yun. Yun ang ampalaya. Sarap. Ay, mole. Guys, luto na yung ano natin, yung pinirito, tsaka itong ating gulay. Kunin muna natin, kunin natin yung ano. Pinirito natin para hindi matusted masyado. Tama-tama lang to yung ano niya, pagka-toasted niya. Yung ano ko po isa. Isa hindi pag-ano. Tapos, lagay na natin yung ano natin, isang gulay. Yung alubati ba? Lagay na natin kasi luto na siya. Ayan na. Ayan na guys.
Tapan muna natin saglit. Para mababa yung ano bati sa baba. Pag maano na. Pagluto niya siya ba? Luto na. Ito na yung ano natin. Yung pinirito na isda. Tapos ano na lang yung gulay na lang natin. Kasi nga bati, pag nakulo ko, ano naman eh. Dali lang ito maluto, di ba? Pag kumulo. Wow, gulay na naman tayo. Alugbati, talong, at saka ang palaya. Di ba yan lang naman ang ano, halo ng gulay. Yan. Ano siya? Tikman natin. Ulit. Sarap. Wow. Sarap. Asin. Takpan na natin at saka patay. Tapos na. Tapos na guys. Kanin natin luto na rin. Magugas na lang ako dito. Samahan niyo kung magugas ng mga kalat ko sa kusina. Tayo guys, magpipit dito sa kusina. Ibalik ko na yung mga gamit ko sa loob. Hindi na magkasya. Hindi na siya magkasya. Kanina magkasya. Hindi. Okay. Tapos, kasi kung hindi mo ayusin, wala na naman. Lagyan ko ito ng lock. At samantala ito yung lalagay ko. Pero pag pumunta ako sa city, sa town, downtown ng ano, ang tawag ko, ng Fahil, bibili ako ng lock. Kasi meron. Bili ako na bili, may gumagamit nila iba. Meron naman sana magdamot, kaso lang wala. Anong mimiyasa, hindi nagpapaalam. Di ba? Okay lang magpaalam ka, kahit po yung ano, hindi naman ako ganyan kadamot eh. Kaso lang, wala eh. Respeto ba? As in, wala na. Ito, linisin natin lahat. Bago tayo kumain. Pag ako guys, kilala ko yung mga gamit ko. Okay? Kilala ko kung paano ko linisin yung mga gamit. Sagay ko nga kayo dito sa kabila para makita niyo ako. Nakatalikod ako sa inyo. Dito kayo. Saan ba? Dito na lang. Para makita niyo ako. Yan. Makita niyo ako naglilinis. Ganyan talaga ugali ko pagkatapos ko luto. Magpupunas mo ay magugas mo na ako bago iwanan yung kusina. Sa totoo lang ayaw na ayaw ko talaga na ano ba? Ayaw ko na yung kusina marumi. Kusina sa sala na importante. Yan ang importante sa akin. Kusina sa kasala. Pag may time na naman ako kasi mamaya mag-tsaka ako tapos kain. Hindi ko alam anong oras na ngayon. Mamaya tapos kain mag-tsaka ako. Okay. Tapos pag may time ako bukas, pag-tingin ko ng maaga pa,
Magligpit na naman ako dito sa kusina, maglinis ako. Kailangan porsigihin natin ito yung gawain natin na YouTube. Para may libangan tayo, mas hindi tayo mabubuhin. Kaso lang ang hirap kasi mag-edit. Hirap talaga, sa totoo lang mag-edit. Sakit sa ulo. Maghintay ka pa ng ilang oras. Tapos i-upload mo, edit ka, tapos i-upload mo, no? Hirap pa na, no? Totoo lang. Kala ko mag-video ka lang mag-video, i-upload mo. Ay, minsan, mayroon na hindi mo maasahan. May ka ba, nasabi, tapos nagsalita ka na hindi maganda. Kaya na ayaw ko ayaw ko mag-video sa loob ng sasakyan. Sorry kung marinig nyo man, kung sino man doon ng video ko na makasamahan ko. Mas totoo lang ayaw ko kasi yung mga over the belt ba, under the belt na mga salita ng mag-asawa, hindi na maganda. Parang wala na. Okay lang naman yan kung mga private na pero kung halimbawa na nag-YouTube tayo, hindi naman maganda yung magsalita tayo at saka tapos i-video natin. Ito patapos na, linis na lang tayo. Alam yung isang orders ko na yun kung nangyari dyan. Tapos punasan ko muna yung kalan. Sa iyo kong iwanan na marumi. Kasi kailangan ko pa yung mantika. Na yung lamisa ko, puro sunog na yung kampo. Sa isang taon, 2 beses ako bibili para i-change lang yung covers ng lamisa dito sa kusina. Miniyasa, mas totoo lang mga borders. Ngayon, iba na yung ko. Kailangan nagluluto sila tuwing buwan. Itong lang naman itong year lang naman ako mag-start na Kailangan mag-share sila sa sa gas. Halimbawa ngayon, itong buwan ako bumili ng gas. Sa sunod, kung sino nagluto, siya na naman bibili. Ano ba palitan? Ay ngayon, wala na. Umalis yung isang borders ko na hindi nagpaalam. Linisin mo, tapos pag sila wala na, marumi na naman. Iba talaga. Kita mo yung nila dito, kalap po. Kalap dito sa kusina. Nakatiwag ko. Nakakapagod palagi na lang. Pati banyo nila, grabe, kakon talaga, as in. Dilaw ko. Grabe ko. Pati banyo nila ko pa mag-linis. Kasi naghihi pa sila.
nililigo sila, tapos nilapaligo, umiihi sila sa habang nagsa-shower, siguro sila, umiihi sila sa lapag. Tapos hindi nila i-dry yung, wiper, hindi nila kaya ang amoy ng nandiyan pa rin. Amoy ng ihi nila, nandiyan pa rin. Kapagod. Unang may-ari, ako pang naglilinis. Saan kayo kita dyan? Yung may-ari naglilinis ng banyo nila. Ginawa nila akong katulong. Instead na sarili ko lang alagaan ko. Sarili kasi kasuhin ko. Wala. Kaso pa ko sa kanila. Ito na ngayon. Wala na. Malinis na. Ayan guys. Ito naman isang border. Hindi naman yung plato niya. Baliktaran yung plato niya. Kala mo. Organize yan. Kahit ngayon lang na Pero ito, hindi ko to trabaho. Bala sila dyan. Tapos na po. Pagod. Samay na talaga sila. Pati sarili nila, ako pa maglinis. Kusina, sala, kwarto ko, at saka yung terrace, ako pa naglilinis. Sa kanila magluto na lang sila sarili nila. Maiwanan pa. Okay guys, kita-kits tayo sa kwarto kasi kakain na tayo. Tsaka mamlansa mamaya. Guys, magre-ready na tayo ng lunch natin. Kuha muna tayo gulay. Guys, ito na yung gulay. Ay, sorry. Ito na gulay natin. Yun. Okay, yan ang gulay. Kailangan may sili. Okay, sa mga yung sabaw ba kailangan lagyan ng sili? Yan sili. Yan. Lagyan natin. Gusto ko kasi may sili. Yan. Tama na yan. Tipid tayo sili. Anong juice natin? Wala tayong ganap na juice. Mag-7 up na lang tayo. Mag-7 up na lang tayo guys. Dahil lang guys. Mag-ano muna tayo. Kuha muna ako ng isang tubig. Kain na tayo. Kain tayo guys. Ito may tayo. Yung munggo kanina ba? Munggo na may hipon. Munggo, alubati, ampalaya, tsaka talong. Hindi ba ito talaga yung perfect na na gulay? Yan. Tsaka may prito tayong isda. Tsaka kanin. May sausawan din. Ayan, sausawan natin. Sili na may suka para sa prito. Kain tayo guys. Lalo pa kamay ka, wow, busog agad.
Kita sa salamin yung mga sinampay ko. Ngayon pa lang ako kumain ng maaga. Exactly 11 o'clock morning. Kasi mamlansa tayo uniform mamaya. Tapos kain para mamayang hapon. Mag-ikot tayo doon sa, punta tayo sa park. Habang hindi pa masyado mainit. Kasi next month mainit na. Next month. Baka next week. Itong week. Kasi wala nang news na sa ulan-ulan. Wala na. Yun na lang siguro nakarang araw. Yan sinasabi ko sa inyo guys. Ano yung hindi ako makakain manok, baka. Basta may gulay lang. Basta may gulay lang talaga. Kahit araw-araw. Hindi ko atrasan gulay. Totoo lang. Kasi lumaki ako sa probinsya sa tabing dagat. Dahil magulang ko mangingisda. Mga pamilya ko nangingisda. Kahit hanggang ngayon, wala na akong magulang, wala na akong nanay, tatay. Pero mga pamilya ko, ano pa rin mga kapatid ko. Mga pamangkin ko, mangingisda sila lahat, mga pinsan ko. Siyempre dyan kami lumaki, di ba? Dyan kami nabubuhay lahat kami magkapatid. Kasi kahit ako nga, maliit pa ako, bit-bit ako ni nanay, tatay, kahit saan mangisda. Saan pupunta na lugar. Pupunta kami kung saan lugar, sa lugar namin. Dumadayo kami sa iba-ibang lugar. Para lang mangisda. Minsan tag isang linggo kami doon. Nadala nila ako kasi akong bunso nga. Kami ni Toto. Pinsan ko lang naiwan sa bahay. Minsan sinasara namin yung bahay. Daming experience ko. Minsan yung bangka namin dumadaan sa pinakalaot. Yung makita mo ba, may mga pating. Kita mo likod ng pating. Pero nasabihan kami ng tatay namin, huwag lang maingay. Kasi sa isang bangka, 6 na tao, 6 o 7. Kasi malaking bangka yung islaan namin dati. Maliit pa ako. Elementary pa ako noon. Lalo na tagalan sila doon, tag 1 week o 5 days. Hindi pwede ako ni nanay iwan. Talagang dalhin niya ako. Kahit may pasok ako sa school, elementary pa ako, never niya ako iwan. Hindi bali mag-absent ako. Sa iwan niya ako. Kami ni Toto yan. Yung bunsong lalaki. Akong pinakabunso sa lahat. Okay guys, thank you so much. Thank you for watching our live. Thank you sa live. Thank you so much sa ano natin, sa video natin ngayon na medyo mahaba-haba na siguro. Thank you so much. Don't forget to subscribe, comment, share, like down below. Thank you. Please subscribe. Thank you so much, guys.